Nasa ilalim ka ba ng seryosong pressure, kung saan kailangan mo ang Diyos na gumawa ng paraan para sa'yo, ngunit wala kang anumang kumpirmasyon na gagawin niya? Mayroon bang partikular na sitwasyon na bumabagabag sa iyong puso, na nagpapanatili sa iyo na lumingon mula sa gilid hanggang sa gilid ng iyong kama, at gusto mong makatiyak na darating ang Diyos para sa iyo? Huwag nang magpanik. Narito ang iyong sagot. Ngayon, matututuhan mo ang 5 malinaw na senyales na ibinibigay ng Diyos para ipaalam sa iyo na gagawa siya ng paraan para sa iyo bago pa maging huli ang lahat at hindi ka na kailanman mahihiya. Bago tayo magpatuloy, mangyaring pindutin ang pindutan ng pag-subscribe kung hindi mo pa ito nagagawa. Gayon din, i-on ang notification bell para makatanggap ng mga notification ng mga bagong post pagpalain ka ng Diyos. Naniniwala ka ba na ang Diyos ang tagagawa ng daan? Siya nga. At iyon ang dahilan kung bakit kahit na ang iyong sitwasyon ay lampas sa imahinasyon ng tao, maaari pa rin niya itong ibalik. Siya ay magpapakita sa paraang hindi mo pa nararanasan, at ang lahat na nasa iyong mga labi ay papuri. Kaya, paano ka makatitiyak na gagawa ng paraan ang Diyos para sa iyo? Narito ang 5 palatandaan. Numero 1, sinimulan ng Diyos na pukawin muli ang iyong espiritu ng pag-asa. Ito ang unang palatandaan, at ito ay pantay na isa sa pinakamalinaw na palatandaan. Nagsasalita ang Diyos, ngunit maaaring hindi nagsasalita sa normal na paraan na inaasahan mo sa Kanya. Hindi siya palaging magsasalita sa pamamagitan ng mga salita, ngunit kung bihasa ka sa pag-alam kung kailan siya nagsasalita, maririnig mo ang Kanyang tinig kahit na walang mga salita. Tandaan, sinasabi niya na ang kanyang mga tupa ay kilala ang kanyang tinig, at alam nila kapag siya ay nagsasalita. Isa sa mga paraan upang malaman na gagawa ng paraan ang Diyos para sa iyo, ay kapag binigyan kanya ng pag-asa sa isang walang pag-asa na sitwasyon. Nangangahulugan ito sa mga sitwasyon kung saan ang mga nakapaligid sa iyo, kahit ang iyong mga mahal sa buhay, ay sumuko sa posibilidad na may mangyari na pabor sa iyo, pananatilihin niyang buhay ang iyong pag-asa. Mga sitwasyon kung saan alam ng lahat na, lohikal na pagsasalita, walang makakarating sa iyo, sa ganoong sitwasyon, matutuklasan mo na kahit papaano ay may pananampalataya ka pa rin. Para kang naniniwala sa Diyos para sa imposible. Maging ang Biblia ay nagsasabi na sa Diyos, lahat ng bagay ay posible. Maaaring wala kang mga detalye kung paano mangyayari ang lahat o kung paano magbabago ang mga bagay, ngunit sa halip na malungkot, nananatili kang umaasa sa isang positibong resulta. Parang sinimulan mong sabihin sa sarili mo, alam kong gagawin ito ng Diyos para sa akin. Ito ay hindi lamang positibong pagsasalita, ito ay isang pagkaunawa na ang tagapaglikha ng daan ay ang iyong Panginoon. Kapag inilipat mo ang iyong mga pag-iisip sa pattern na ito, nagiging mas madaling patatagin ang iyong pananampalataya. Hindi tulad ng katotohanan na kung minsan ay hindi ka tatamaan para pagdudahan ka, nasa iyo lamang ang panloob na pananalig na magagawa ito ng Diyos at hindi ka hahayaang mapahiya. Kapag ipinangako sa iyo ng Diyos na magpakita bago ang araw ng kahihiyan, naglalagay siya ng kisap ng pag-asa sa iyong puso na nagpapanatili sa iyo na umaasa at nakatutok sa Kanya, umaasang darating siya para sa iyo. Para lang itong batang nakaupo sa tabi ng pinto araw-araw, sabik na umaasang dadalaw ang kanyang kaibigan, kahit ang tagal na niyang hindi pumapasok. Hanggat hindi nakikita ng batang iyon ang kanyang kaibigan, patuloy siyang umaasa. Iyan ang uri ng pag-asa na pinupukaw ng Diyos sa iyong puso. Ang pag-asang ito ay magpapatawa sa iyo kung minsan, dahil hindi nila naintindihan ang pinagmulan ng iyong pagtitiwala at katiyakan. Kapag umaasa ka sa walang pag-asa na sitwasyon, patuloy kang kumapit, dahil tiyak na gagawa ng paraan ang Diyos para sa iyo. Naaalala mo ba ang kwento ni Hana? Siya ang unang asawa ng kanyang asawa, ngunit patuloy na nakakatanggap ng kahihiyan mula sa pangalawang asawa. Bakit? Wala siyang anak. Ipinaunawa sa atin ng Biblia na, bilang resulta ng pagiging baog ni Hana, palagi niyang hinahanap ang mukha ng Diyos. Hindi siya tumigil sa pagdarasal kahit na kinukutya siya ng mga tao. Nanalangin siya. Ang kanyang palagiang panalangin ay hindi dahil siya ay walang trabaho, hindi.
Umaasa siya na maririnig ng Diyos ang sigaw ng kanyang puso at alisin ang damit ng kahihiyan sa kanyang buhay. At ginawa niya. Isang malaking pagkakamali na ginagawa ng maraming tao ay sinusubukang unawain kung paano gustong gawin ng Diyos ang sinabi niyang gagawin niya, pagkalimot na siya ang makapangyarihan. Huwag subukang intindihin ito. Tandaan, sinasabi ng Biblia na ang mga paraan ng Diyos ay iba sa atin. Kapag pinag-aralan mo ang mga diskarte ng Diyos, mawawalan ka ng pananampalataya dahil wala kang maintindihan. Si Haring David ay laging nakahanap ng mga paraan upang pasiglahin ang kanyang sarili at panatilihin ang kanyang pag-asa sa Diyos. Siya ay humarap sa maraming mga labanan at nasa yungib noong kinailangan niyang tumakas kay Saul, ngunit palaging pinalalakas ng Diyos ang kanyang pag-asa. Nagkaroon siya ng katiyakan na ipagtanggol siya ng Diyos. Ang kanyang mga awit ay isang patunay ng kanyang pag-asa at pananampalataya sa Diyos. Dapat kang matutong umasa sa Diyos at huwag hayaang masakal ng pag-aalinlangan ang pag-asa sa iyong puso. Kapag hindi ka umaasa na mapabuti ang mga bagay, nangangahulugan lamang ito na tinanggap mo ang iyong kapalaran ng pagkatalo, kabiguan, at pagkawala. May magandang mangyayari sa sitwasyong iyon kung may pananampalataya ka. Iyan ang dahilan kung bakit pinupukaw ng Diyos ang pag-asa sa iyong puso at pinapanatili itong buhay. Kapag mayroon kang ganyang pag-asa, magtiwala na gagawa ng paraan ng Diyos para sa iyo at hindi ka mapapahiya. Bilang 2, maraming banal na kumpirmasyon. Ang isa pang senyales na ibinibigay ng Diyos kapag malapit na siyang pumasok bago ka mapahiya ay ang pagbibigay niya ng maraming kumpirmasyon sa pamamagitan ng iba't ibang paraan. Kapag naramdaman mong paulit-ulit na binibigyan ka ng Diyos ng salita ng kaaliwan o propesya, sinusubukan niyang hindi lamang makuha ang iyong atensyon, kundi sabihin sa iyo kung ano ang gusto niyang gawin. Maaari kang magkaroon ng maramihang mga pangarap kung saan nagsisimulang magbago ang mga bagay sa iyong pabor. Maaari mo ring makita na nakikinig ka sa mga sermon na lahat ay tumuturo sa iyong sitwasyon, o narinig mo ang isang kaibigan na nagbibigay sa iyo ng isang salita ng kasiguruhan. Ang lahat ng ito ay paraan ng Diyos para ipaalam sa iyo na nakikita niya ang lahat ng iyong pinagdadaanan at gagawa ng paraan para makatakas para sa iyo. Sinasabi ng 2 Corinthians 13:1, ito ang aking ikatlong pagdalaw sa inyo. Ang bawat bagay ay dapat patunayan sa pamamagitan ng patotoo ng 2 o 3 saksi. Kapag nakakita ka ng maraming kumpirmasyon na naaayon sa salita ng Diyos, makatitiyak kang darating ang tulong. Gayunpaman, kung pipiliin mong hayaan ang takot sa iyong puso, mapapalampas mo ang kasalukuyang gawain ng Diyos sa iyong buhay. Kailangan mong maunawaan ang Diyos at ang kanyang mga paraan. Tiniyak na niya na hindi siya gagawa ng anuman nang hindi muna ipaalam sa kanyang mga propeta. Kaya kahit hindi kanya direktang kausapin, gagamit siya ng mga tao para kumpirmahin kung ano ang plano niyang gawin sa buhay mo. Kung may ipinangako sa iyo ang Diyos, gagawin niya ito. Mag-ingat na huwag tawaging mga banal na kumpirmasyon na ito ay nagkataon lamang. Sinadya silang ipadala ng Diyos upang patatagin ang iyong pananampalataya, hindi lamang para sa sabi-sabi. Ang Biblia ay puno ng mga patriarka na naniwala sa Diyos at nakatanggap ng ilang kumpirmasyon ng pangako ng Diyos bago ito tuluyang natupad. Sa Genesis 12, ipinangako ng Diyos kay Abraham na siya ang magiging ama ng maraming bansa, kahit na wala siyang anak. Karaniwan, tila naglalaro lamang ang Diyos, isinasaalang-alang kung gaano katagal naghintay sina Abraham at Sarah at ilang taon na sila. Gayunpaman, pinagtibay ng Diyos ang kanyang salita sa maraming paraan. Una, pinalitan ng Diyos ang pangalan ni Abram ng Abraham, na nagpapahiwatig na siya ang magiging ama ng mga bansa. Pinagtibay din niya ang kanyang pangako sa pamamagitan ng mga anghel na tinanggap ni Abraham bilang mga bisita, at dumating ang pagpapakita. Natutuhan din natin mula kay Moises na tagapagligtas, napansin niyang kakaiba siya sa mga Israelita, na may pagnanais na pawiin ang kanilang sakit at pagdurusa. Pagkatapos niyang tumakbo mula sa Ehipto dahil pinatay niya ang isang Ehipsyo na nakipagbuno sa isang Israelita, ang Diyos ay patuloy na nakipag-usap sa kanya,
na nagbigay sa kanya ng iba't ibang mga palatandaan na nagbigay sa kanya ng sapat na lakas ng loob upang bumalik sa lupain na kanyang hinahanap. Nakita niya ang nasusunog na palumpong na hindi nasusunog. Binigyan siya ng Diyos ng iba pang mga himala, ginawang pambihira ang kanyang ordinaryong tungkod, at tiniyak siya ng maraming beses ng tagumpay. Ang eksodo ay nangyari gaya ng ipinangako ng Diyos, at si Moses, na inakala ang kanyang sarili na walang kakayahan, ay ginamit ng Diyos kahit ano paman. Ang lahat ng ito ay nangyari nang dumating ang mga kumpirmasyon. Si Joseph ay isa pang halimbawa ng isang tao na nakatanggap ng iba't ibang kumpirmasyon mula sa Diyos tungkol sa kanyang hinaharap, kahit na ang mga bagay ay hindi naging maganda. Gagawa ang Diyos ng paraan para sa iyo at pagtitibayin ito sa maraming paraan. Kailangan mo lang maging sensitive at discerning. Panatilihing nakatutok sa Kanya ang iyong puso, gaya ng pag-asa mo sa Kanya. Siya ay hindi kailanman nabigo, kaya't maaari kang magtiwala sa kanyang mga salita. Pangatlo, nakakaranas ka ng hindi pangkaraniwang kapayapaan sa kabuluhan. Naramdaman mo na ba ang nakapapawing pagod na kapayapaan sa iyong puso sa kabila ng mga problema sa iyong buhay? Ang uri ng kapayapaan na mayroon si Jesus habang natutulog sa isang bangka na halos tumaob sa maalon na dagat. Iyan ang kapayapaang binabahan ng Diyos sa iyong puso bilang tanda na gagawa siya ng paraan para sa iyo. Ang kapayapaang ito ay maaaring mukhang normal sa iyo, ngunit ito ay supernatural at nagmumula sa isang malalim na pag-unawa kung sino ang Diyos. Kapag ang mga tao ay dumaan sa mga problema, ang kanilang normal na tugon ay gulat, depresyon, at kalungkutan. Ngunit kapag natuklasan mo na mayroon kang umaapaw na kapayapaan, ito ay isang tanda mula sa Diyos. Sinusubukan niyang sabihin sa iyo na siya ang may kontrol at nasa kanyang mga kamay ang lahat. Sa halip na mag-alala tungkol sa hindi mo makontrol, gusto niyang magtiwala ka sa Kanya. Mas inaalala ng Diyos ang iyong kaalaman at pananampalataya sa Kanya, kaysa sa pag-aalala mo sa iyong pinagdadaanan. Sinasabi sa Isaias 26:3, pananatilihin mo sa sakdal na kapayapaan yaong ang mga pag-isip ay matatag, sapagkat sila ay nagtitiwala sa iyo. Narinig mo ba yun? Ang kapayapaang ito ay lumalampas sa mga negatibong sitwasyon na kasalukuyan mong kinakaharap. Ang pagkakaroon ng ganitong uri ng kapayapaan ay hindi nangangahulugan na hindi mo napapansin ang iyong sitwasyon. Ito ay isang palatandaan na nakikita ka ng Diyos at nais mong patuloy kang kumapit. Tandaan, walang kapayapaan sa labas ng Diyos. Alam ng Diyos ang pinagdadaanan mo at hindi Kanya hahayaang mapahiya. Maaaring naghihintay ang iyong mga kaaway sa iyong pagbagsak, ngunit dapat mong maunawaan na hindi ka pababayaan ng Diyos na lumaban ng mag-isa. Gagawa siya ng paraan para sa iyo. Nakita mo na ba ang alinman sa mga palatandaang ito sa iyong buhay dati? Kung kumapit ka, tiyak na gagawa ng paraan ang Diyos para sa iyo, at hindi ka na muling makakaranas ng kahihiyan. Narito ang isa pang tanda na dapat mong panghawakan. Bilang 4, isang banal na pangangailangang maghanda. Napansin mo na ba ang isang pagkabalisa na nagpapanatili sa iyo sa iyong mga daliri habang umaasang may magandang mangyayari? Minsan ang pakiramdam na ito ay nagpapasimula sa iyong gumawa ng mga desisyon at paghahanda para sa kung ano ang iyong inaasahan. Kapag nagsimula kang makaramdam ng banal na pangangailangan na maghanda para sa isang bagay na mabuti, ito ay isang palatandaan na ang Diyos ay nagpapadala ng tulong sa iyong paraan at na siya ay darating para sa iyo. Ang kahihiyan ay hindi iyong bahagi. Mabuting maunawaan na kapag dumating ang pakiramdam na ito, dapat kang makinig. Ang pagkaapurahan na nararamdaman mo sa iyong espiritu ay ang pagsasabi sa iyo ng Diyos na maghanda para sa isang malaking bagay na Kanyang gagawin. Ito ay tulad ng paghahanda ng iyong mga balde para sa malakas na buhos ng ulan. Kung minsan ay ganoon kabilis magdasal. Marahil sa gitna ng iyong abalang schedule, naramdaman mo lamang ang pag-uudyok sa iyong espiritu na manalangin. Kapag hindi mo pinansin, darating ulit. Ngunit darating ang punto na ang pagnanasa ay mawawala at hindi na babalik. Hindi alam ng maraming tao na ang pagsugpo sa mga pagnanasang ito ay ang unang hakbang tungo sa pagsasabotahe ng iyong pananampalataya sa Diyos.
Kapag ang mga bagay ay napakahirap at kailangan mong magpakita ng Diyos, dapat mong iwasan ang mga bagay na pumipigil sa iyong pananampalataya. Sa halip, bumuo ng mga inaasahan para sa kung ano ang gusto mong gawin ng Diyos para sa iyo, at hayaang turuan Kanya kung ano ang gagawin. Maaaring sinasabi sa iyo ng Diyos na pumunta at makipagkita sa isang tao, ngunit maaaring makaligtaan mo ito kung hindi ka bukas sa Kanyang pamumuno. Maaari pa nga siyang maglagay ng pagnanais sa iyong puso na mamagitan tungkol sa isang bagay, ngunit dahil pagod ka, iwagayway mo ito. Ang mga hakbang at pagkilos na iyon ay sistematiko at nakatulong sa iyong tagumpay. Kung paanong si Jesus sa kasalan sa Kana ng Galilea ay nagbigay sa mga tagapaglingkod ng karaniwang mga tagubilin, dapat mo ring gawin ang anumang sinabi niya sa iyo na gawin. Ito ay sa pagsunod na mangyayari ang supernatural. Sinasabi ng kasulatan, ang pag-asa ng matuwid ay hindi mapapaikli. Ito ang isa sa mga dahilan kung bakit inaasahan ng Diyos na bumuo ka ng mga inaasahan. Ito rin ay isang paraan ng paghahanda para sa pagpapalang nais mo mula sa Diyos. Huwag magduda sa Diyos. Sa halip, maging handang sumunod kapag Siya ay nagtuturo. Number 5, pinalilibutan ka ng Diyos ng mga tamang tao. Ito ang madalas nating tinatawag na mga banal na pagkikita. Ito ay hindi lamang tungkol sa pagkakaroon ng direktang pakikipagtagpo sa Diyos. Kadalasan, bago ka pagpalain o sagutin ng Diyos ang panalangin iyon, inaalis Niya ang ilang tao sa iyong buhay at pinapalitan sila ng iba. Ang mga taong nakakasalamuha mo ay nakatulong sa iyong tagumpay. Sa isang paraan o iba pa, maaaring gamitin sila ng Diyos para tulungan ka. Iyon ang dahilan kung bakit madalas mong marinig ang mga tao na nagdarasal na iugnay sila ng Diyos sa kanilang mga katulong sa kapalaran. Hindi ito magic, mayroon ka ring mga tao na inilagay ng Diyos sa mga madiskarteng lugar para tulungan ka. Ito ay isa pang malinaw na senyales na gagawa siya ng paraan para sa iyo. Minsan, marahil sa paraang iyon na iyong ipinagdarasal, ang taong inihanda ng Diyos upang tulungan ka ay nasa paligid lamang, ngunit hindi mo inaasahan ang tulong mula sa gayong tao. Pagkatapos, kapag oras na, inilalapit niya sila sa iyo. Ang mga tao sa paligid mo ay alinman sa mga channel ng pagpapala o isang sumpa. Tinutulungan ka nilang sumulong o pabalikin ka. Kailangan mong matiyagang maglaan ng oras upang pag-aralan ang mga tao sa iyong buhay. Maaaring sila ang dahilan kung bakit hindi mo natanggap ang probisyong ibinigay ng Diyos para sa iyo. Kaya naman dapat lagi mong subukang huwag hadlangan ang pagkilos ng Diyos sa iyong buhay. Hayaan siyang kunin ang mga hindi nagdaragdag ng halaga at palitan ang mga ito ng mga gusto niyang gamitin para mapabuti ang iyong buhay. Ang ilang mga mananampalataya ay labis na nakadikit sa ilang mga tao na nahihirapan silang iwan sila. Kung pinapatnubayan ka ng Diyos na iwanan ang ilang tao, magalang na umalis dahil maaari silang maging hadlang sa iyong bukas na pinto. Bigyang pansin ang mga bagay na iyong pinakikinggan mula sa mga tao. Maaaring naghahasik sila ng mga binhi ng pagdududa na dudurog sa iyong pananampalataya. Huwag hayaang pigilan ka ng emosyon kung kailan ka dapat umalis. Sinasabi sa awit 1, mapalad ang hindi lumalakad na kasama ng masama o tumatayo sa daan na tinatahak ng mga makasalanan. Ito ay isang bagay na dapat seryosohin ng bawat mananampalataya. Maaaring nagkataon lang ang pagkakaibigan nina Jonathan at David, ngunit hindi. Sinadya ng Diyos na pagsamahin ang dalawa dahil gusto niyang gamitin si Jonathan para tulungan si David. Kaya naman tiniyak niyang mahal ni Jonathan si David bilang kanyang kaluluwa. Kapag nagsimulang umalis ang mga taong hindi nagbibigay ng halaga sa iyong buhay, at ang iba na interesado sa iyo ay pumasok, ito ay isang senyales mula sa Diyos na ang isang bagong panahon ay nasa abot tanaw. Mga minamahal, ngayong alam mo na ang 5 senyales na ibinibigay ng Diyos kapag gagawa na siya ng paraan para sa iyo. Dapat alam mo na rin ang pinakamahusay na paraan upang tumugon sa mga palatandaang ito. Ang pag-alam lamang sa mga palatandaang ito ay hindi sapat. Kailangan mong malaman kung paano tumugon kapag nakita mo sila. Ang iyong tugon ay kung ano ang gumagawa ng pagkakaiba.
Narito ang 5 hakbang na dapat gawin kapag nakita mo ang mga palatandaan na gagawa ng paraan ang Diyos para sa iyo. Ang unang bagay na kailangan mong gawin bilang tugon sa mga palatandaang ito ay ang magpasalamat. Maraming mananampalataya ang nagkukulang sa lugar na ito. Alam nila kung paano tumawag sa pangalan ng Diyos kapag kailangan nila ng pabor mula sa Kanya, ngunit hindi alam kung paano bumalik sa kanilang mga tuhod upang bigyan siya ng kaluwalhasyan pagkatapos niyang mapatahimik ang bagyo. Ang kawalan ng utang na loob ay isang salot na kumakain ng maraming mananampalataya, at dapat mong palayain ang iyong sarili mula rito. Dapat kang matutong magpasalamat sa Diyos sa Kanyang ginawa at sa Kanyang gagawin. Ang pinakamataas na pagpapahayag ng pananampalataya ay ang pagpapasalamat sa Diyos para sa kung ano ang hindi mo pa nakikita. Madalas tayong nag-aalala tungkol sa kung ano ang gusto nating gawin ng Diyos para sa atin anupat wala tayong pakialam kung lumalapit tayo sa Kanya sa tamang paraan. Itinuturo ng Biblia na dapat tayong pumasok sa Kanyang mga pintuang daan na may pasasalamat at sa Kanyang mga looban na may papuri. Ngunit bumabagyo tayo sa Kanyang mga tarangkahan na may mga reklamo at iniiwan ang pag-ungol na ang ating mga hangarin ay hindi natutugunan. Kapag binigyan ka ng Diyos ng mga palatandaang ito, ang unang bagay ay hindi ang magtanong kung kailan mo makikita ang pagpapakita, kundi ang mapagpakumbabang pasalamat sa Kanya. Pasalamatan niyo siya sapagkat siya ay mabuti at ang Kanyang kaawaan ay magpakailanman. Magpasalamat kayo sapagkat siya ay tapat at mabuti sa lahat ng henerasyon. Habang nagpapasalamat ka sa Kanya, maging kumpiyansa na gagawa siya ng higit pa sa maaari mong hilingin o isipin. Ang isa sa mga pakinabang ng pagbibigay ng pasasalamat ay ang paggawa ng Diyos ng higit sa iyong hiniling. Sinasabi sa Filipos 4:6, huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay, ngunit sa bawat sitwasyon, sa pamamagitan ng panalangin at pakiusap, na may pasasalamat, iharap ang inyong mga kahilingan sa Diyos. Isulat ang banal na kasulatang ito sa tapyas ng iyong puso at laging tandaan na magpasalamat. Ang thanksgiving ay isang application para sa higit pa. Ang pangalawang bagay na kailangan mong gawin ay magdasal ng higit pa. Ang oras na dinadala ng Diyos ang mga senyales na ito sa iyong paraan ay hindi ang oras para magpahinga sa panalangin. Sinabi ng Diyos na gagawin niya ito, ngunit maaari kang mawala ng pagkakataon na makita ang pagpapakita kung hindi ka magtatagal sa lugar ng panalangin. Dapat mong tandaan na mayroon kang isang mahigpit na kaaway na gagawin ang lahat upang matiyak na ikaw ay ibababa at mapapahiya. Minamahal, dahil lamang sa narinig mo ang isang salita ng kumpirmasyon mula sa Diyos o nakakita ng isang senyales na ang Diyos ay gagawa ng paraan para sa iyo, ay hindi nangangahulugan na dapat mong hayaan ang iyong pagbabantay. Kung gagawin mo, matatalo ka sa labanan. Sinasabi ng 1 Pedro 5:8, maging alerto at matino ang pag-isip. Ang inyong kaaway na dyablo ay gumagala-gala tulad ng isang leong umuungal na naghahanap ng masisila. Alam ng dyablo kung ano ang hinahangad niya. Alam niya kung ano ang gagawin sa kanya ng iyong tagumpay, kaya patuloy kanyang sinusubukang pahinain. Ngayon tanungin ang iyong sarili, kung ang dyablo ay hindi nagpapahinga, bakit ako? Patuloy niyang sinusubukan, naghahanap ng anumang butas na maaari niyang i-maximize. Kung huminto ka sa pagdarasal, ibinigay mo na ang iyong kapangyarihan sa dyablo. Kaya naman napakahalaga ng kasabihang, "Ye prayerless Christian is a powerless Christian." Kailangan mong patuloy na manalangin hanggang sa makita mo ang mga pangako ng Diyos na nahayag. Hindi lang iyon, nakakatulong din ang panalangin na mapanatili ang iyong mga pagpapala. Ito ang panahon para patuloy na makipag-usat sa Diyos, kahit na pinahahalagahan mo siya sa sinabi niyang gagawin niya. Dapat mong patuloy na manalangin sa mga propesya na natanggap mo mula sa Kanya. Sinasabi sa Isaiah 43:11, tingnan mo, gumagawa ako ng bagong bagay. Ngayon ay bumubulusok ito, hindi mo ba napapansin? Gumagawa ako ng daan sa ilang at mga batis sa ilang. Naniniwala ka ba dito? Hayaan itong maging gabay mo sa panalangin. Sinabi ng Diyos na dapat mong ipaalala sa Kanya ang Kanyang mga pangako, at tutuparin Niya ang mga ito sa iyong buhay.
Hayaang maging paalala rin ang iyong panalangin tungkol sa mga pangako ng Diyos, at magugulat ka sa resulta. Ang ikatlong bagay na kailangan mong gawin ay ubusin ang higit pa sa salita ng Diyos. Itinuturo sa atin ng Biblia na ang pananampalataya ay nanggagaling sa pakikinig at pakikinig sa salita ng Diyos. Ang season na ito ay isa kung saan kailangan mo ng mas mataas na pananampalataya. Ang salita ng Diyos ay nagbibigay ng ilang mga senaryo ng mga pangyayari na nangyari sa mga taong naniniwala na wala ng pag-asa para sa kanila, ngunit dumating ang Diyos sa huling minuto. Ang kasulatan ay naglalaman ng ilang mga kwento ng mga lalaki at babae na nakaranas ng Diyos na dumaan para sa kanila sa mga supernatural na paraan. Alam din ng Diyos na kailangan mo ang kanyang interbensyon. Gayunpaman, ang salita ng Diyos ang tanging aklat na makapagpapatibay ng iyong pananampalataya upang maniwala sa Diyos at kung ano ang ipinangako niyang gagawin para sa iyo. Ang banal na aklat ay naglalaman ng patunay ng mga pagkakataon na nagpakita ang Diyos sa buhay ng marami na gumagawa ng paraan para sa kanila kapag tila wala. Isang halimbawa si Hana. Maaari mong basahin ang tungkol sa kanyang kwento at makakuha ng inspirasyon mula sa kung paano siya nagpumilit sa lugar ng panalangin at narinig ng Diyos ang kanyang pag-iyak. Pag-aralan kung paano iniligtas ng Diyos ang mga Israelita mula sa pagkaalipin at kung paano niya sila pinaglaanan sa ilang mga siglo na ang nakararaan. Tingnan ang mga imposibleng bagay na ginawa ng Diyos at mapagtanto na ang iyong sitwasyon ay magiging katulad nito. Kapag ang iyong pananampalataya sa Diyos ay binuo, maaari kang maniwala sa Kanya para sa imposible, at ito ay magiging sa iyo, dahil ang Biblia ay nagsasabi na kung maaari kang maniwala, walang magiging imposible para sa iyo. Ang katotohanan ay nananatili na maraming mga tao ang kaagad na nakatutok sa Diyos sa kung ano ang maaari niyang gawin at hindi gawin, nang hindi lubos na nauunawaan ang kanyang kakayahan. Ang sabi ng Biblia sa Efeso 3:20, ngayon sa Kanya na makagagawa ng di masusukat kaysa sa lahat ng ating hinihiling o iniisip, ayon sa Kanyang kapangyarihan na kumikilos sa loob natin. Ang Diyos ay maaaring gumawa ng higit pa kaysa sa maaari nating hilingin o isipin, dahil kapag iniisip natin na naubos na natin ang ating mga iniisip at naabot na natin ang tuktok ng pinakamataas, ang Diyos ay pumapasok. Magtiwala sa Diyos at pag-aralan ang Kanyang salita upang lubos na maunawaan ang lawak ng Kanyang ginawa sa mga nakalipas na panahon. Ang susunod na bagay na kailangan mong gawin ay baguhin ang iyong kapaligiran. Ang ilang mga buto ay hindi maaaring tumubo sa ilang mga kapaligiran, at hindi lahat ng mga buto ay maaaring tumubo sa ilang mga kapaligiran. Ang binhi ng pananampalatayang itinatanim mo sa iyong puso ay maaaring hindi tumubo sa isang tiyak na lupa. Dapat mong isaalang-alang kung ang iyong kapaligiran ay sumusuporta o pumipigil sa iyong paglaki. Ang iyong kapaligiran ay hindi lamang tumutukoy sa mga bagay sa paligid mo o sa mga bagay na pinapanood at pinakikinggan mong mag-isa. Ang iyong kapaligiran ay tumutukoy din sa mga tao sa paligid mo. Kung mayroon kang mga nakakalason na tao o mga pessimist na hindi nakikita ang mga bagay na pinaniniwalaan mong sinasabi sa iyo ng Diyos, gagawin nila ang lahat ng kanilang makakaya, sinasadya, o kung hindi man, upang pigilan ang iyong paglaki. Ipapakita nila sa iyo ang ilang dahilan kung bakit hindi ito posible. Ipapaunawa nila sa iyo kung bakit hindi ito gumana. Ito rin ang dahilan kung bakit sinabi ng Diyos kay Abraham na iwanan ang kanyang pamilya at mga kamag-anak. Hindi sila kinasusuklaman ng Diyos, ngunit kailangan niyang ilayo siya sa kapaligirang iyon upang mapanatili ang nais niyang gawin sa buhay ni Abraham. Kinailangan ding iwan ni Joseph ang kanyang mga kapatid kahit papaano. Kinailangan ni Moises na umalis sa palasyo. Si David ay gumugol ng maraming taon sa parang at mas maraming taon sa mga kuweba. Ang mga panahong ito ng pag-iisa ay ang mga panahon kung saan ang pananampalataya ay itinayo at pinalalakas. Matapos matanggap ang mahahalagang pangakong ito mula sa Diyos, sikaping umalis at baguhin ang iyong kapaligiran. Hindi mo alam kung gaano kasakit ang naidudulot nito sa iyo hanggang sa umalis ka. Ikaw ang kabuuan ng iyong nakikita at naririnig, at kung gusto mong makaranas ng mas mahusay, dapat mong patuloy na baguhin ang iyong naririnig at nakikita.
Ang huling bagay na kailangan mong gawin ay baguhin ang iyong mga salita. Sinasabi ng Biblia na ang dila ay may kapangyarihan ng buhay at kamatayan, at ang mga umiibig dito ay kakain ng bunga nito. Ang iyong mga salita ay maaaring magdala ng mga propesya na mangyari o sirain ang mga ito. Ganoon sila kalakas. Napakahalaga ng sinasabi mo. Dapat kang magkaroon ng kamalayan sa iyong mga salita, at tiyaking nagsasalita ka lamang kung ano ang naayon sa salita ng Diyos. Nilikha ng Diyos ang mundo gamit ang kanyang mga salita. Mayroon ka ring kapangyarihan. Kung hindi ka mag-iingat, masisira mo ang mga plano ng Diyos para sa iyo sa iyong mga salita. Kapag masigasig mong sinusunod ang mga hakbang na ito, makatitiyak kang gagawa ng paraan ang Diyos para sa iyo at hindi ka hahayaang makakita ng kahihiyan. Naniniwala ka ba dito? Maglaan ng ilang sandali upang ibuhos ang iyong puso sa Kanya at ihanda ang iyong sarili para sa katuparan ng Kanyang mga pangako. Ama sa langit, lumalapit ako sa iyo ngayon na may pusong puno ng pasasalamat. Ikaw ang Alpha at ang Omega, ang simula at ang wakas. Ikaw ang Diyos na nakakakita sa akin, ang isa na nakakaalam ng aking mga pakikibaka, takot, at pinakamalalim na pagnanasa. Tapat ka at hindi ka nabigo. Nagpapasalamat ako sa iyong salita na inihayag sa akin ngayon. Sinabi mo, ang pagpasok ng iyong salita ay nagbibigay ng liwanag at pangunawa sa mga simple. Salamat sa pagtuturo mo sa akin muli. Kunin ang lahat ng kaluwalhasyan, karangalan, at pagsamba. Alam ko ang kahalagahan ng iyong salita at hindi ko ito pinababayaan. Mangyaring bigyan ako ng pananaw at tulungan akong sumunod sa mga salitang ito. Panginoon, pinahahalagahan ko ang pagtitiyak mo sa akin na gagawa ka ng paraan para sa akin. Minsan, tila hindi tiyak ang daang hinaharap at napakabigat ng mga hamon. May mga sandali na parang naliligaw ako at wala akong makitang daan pasulong. Minsan, ang kahihiyan ay sumusubok na gumapang at ang bigat ng pagkabigo ay nagtatanong sa aking landas. Ngunit ngayon, itinataas ko ang aking boses at ipinapahayag na ikaw ay gagawa ng paraan. Ipinangako mo sa iyong salita na hinding-hindi mo ako iiwan o pababayaan, at ang mga nagtitiwala sa iyo ay hindi kailanman mapapahiya. Ama, pinanghahawakan ko ang mga pangakong iyon ngayon. Nagtitiwala ako sa iyo kahit na hindi ko maintindihan ang iyong ginagawa. Naniniwala ako na ikaw ay gumagawa at inaayos ang lahat para sa aking ikabubuti. Napakagaling mong Ama. Salamat dahil ikaw ay isang ama ng pag-ibig at pangunawa, at ang iyong awa ay nananatili sa lahat ng henerasyon. Gumawa ka ng daan sa dagat na pula para sa iyong mga tao noong walang daan at pinaglaanan mo sila sa ilang. Binuhat mo rin ang broken-hearted at ibinalik ang pagod. Ikaw ay palaging Diyos ng pagpapalaya at alam kong gagawin mo rin ito para sa akin. Inilalagay ko ang aking mga pasanin sa iyo, ang mga alalahanin na sinusubukang nakawin ang aking kapayapaan, at ang mga pag-aalinlangan na nagbabanta sa aking pananampalataya sa iyo. Tumanggi akong hayaan ang kahihiyan na tukuyin ako, at tumanggi akong hayaang kontrolin ako ng takot. Sa halip, ako ay naninindigan sa katotohanan na ikaw ang aking kanlungan at matibay na tor. Mangyaring gumawa ng paraan. Ibigay at gabayan mo ako. Ama, kahit sa pinakamadilim na sandali, ikaw ang aking liwanag. At sa mga pinakatuyong panahon, ikaw ang aking pinagmumulan. Kahit na tila sarado ang mga pinto, ikaw ang may hawak ng mga susi. Walang imposible sa iyo, Panginoon. Ikaw ay makapangyarihan, at mabuti. Ibinibigay ko ang lahat sa iyong mga kamay. Binitawan ko ang pagkabalisa at niyakap ko ang iyong kapayapaan. Binitawan ko ang panghihina ng loob at lumakad sa iyong kagalakan. Ngayon, ipinapahayag ko na ang aking kinabukasan ay ligtas sa iyo. Maaaring hindi ko alam kung ano ang bukas, ngunit alam kong hawak mo ang bukas. Salamat, Panginoon, sa iyong walang pagbabagong pag-ibig at awa na bago tuwing umaga. Salamat sa tagumpay na akin na kay Kristo Jesus. Alam kong narinig at sinagot mo ako. Sa pangalan ni Jesus, dalangin ko, Amen.
Simula ngayon, hindi ka na makakakita ng kahihiyan dahil laging gagawa ng paraan ang Diyos para sa'yo. Kung naniniwala ka dito, i-type ang naniniwala ako sa mga komento. Kung nabiyayaan ka ng video na ito, i-like, i-share, at i-subscribe ang channel na ito. See you next time. Pagpalain ka ng Diyos.